Isang tribo sa gitna ng kagubatan, tahimik, payapa, at tila ligtas mula sa anino ng kabihasnan. Pero isang gabi, may dumating na dayo, pagod, sugatan, at may dalang babala, may paparating na kasamaan. Mula sa ilalim ng lupa, may gumagalaw. Isa, dalawa, marami. Hindi nila alam kung aswang ba ito, o isang mas matandang nilalang na matagal nang nakakulong sa kadiliman. At nang magsimulang maglaho ang mga bata, at lumamig ang lupa sa paligid ng kanilang mga tahanan, napilitan silang makipaglaban sa isang kalabang hindi nila lubusang naiintindihan. Handa ka na bang marinig ang kwento ng tribong sinalakay ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa, at ang misteryosong dayong nagligtas sa kanila, o baka siya rin ang dahilan kung bakit bumukas muli ang daan papunta sa dilim? Simulan na natin ang kwento ng dayong sumaklolo at tribong sinalakay ng aswang, isang kwentong aswang na hinding-hindi mo malilimutan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan at paniniwala ng mga lokal na residente. Layunin ng video na ito ang magbahagi ng kababalaghan at kwentong bayan upang magbigay ng kaalaman, kilig at pagninilay. Huwag itong ituring na pangkalahatang representasyon ng isang kultura o paniniwala. Angkop ito sa mga manonood na mahilig sa mga kwentong aswang, kababalaghan at misteryo. May tunog ng mga sigaw sa kagubatan, basag ang katahimikan ng gabi, tila may hinahabol, o marahil may tinatakasang masama. Sa pusod ng kabundukan ng Mindoro, sa isang liblib at halos limot na tribo, nagsimula ang kwento ng isang gabi ng lagim. Isang tribong matagal nang namumuhay ng tahimik, simple, at may matibay na koneksyon sa kalikasan ang bigla na lang pinuntirya ng nilalang na hindi nila inaakalang babalik, ang mga aswang. Walang kuryente. Ilaw lamang ng gasera ang nagbibigay liwanag sa kanilang mga bahay na gawa sa kahoy at pawid. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, tila may dalang babala, ay halimuyak ng panganib na hindi mo basta makikita pero ramdam mo sa iyong mga buto. Dito natin unang makikilala ang tribo ng mga Iraya, at ang kanilang pinunong si Lakan, isang matandang lalaking tagapangalaga ng kanilang paniniwala at kasaysayan. Pero ang gabi ng ika-18 ng buwang iyon ay hindi isang ordinaryong gabi. Habang ang lahat ay natutulog, isang matinis na iyak ng sanggol ang pumunit sa katahimikan, isang iyak na may kasamang pag-ungol mula sa kagubatan. Isa-isang nagising ang mga tao. Naglabasan. Ang ilan ay may dala pang itak. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay hindi hayop. Hindi rin tao. Isa itong nilalang na may itim na balat, mahahabang kuko, at mga matang pulang-pula sa galit. Isa. Dalawa. Tatlo. 5, 10, hanggang sa hindi na nila mabilang kung ilan. Ang mga aswang ay sinalakay ang kanilang tribo. Walang awa. Walang dahilan. Parang gusto lang nilang sirain ang lahat. Pero sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigaw at pagmamakaawa, bigla na lang may sumulpot na estranghero. Isang dayo. Matangkad, may dalang bag at baston na kahoy, at may suot na lumang balabal. Wala siyang sinabi. Tumitig lamang siya sa mga nilalang, at mula sa kanyang baston ay lumabas ang isang kakaibang liwanag, mainit, maputi at tila may buhay. Hindi nila kilala ang dayo. Wala sa kanilang nakakita pa sa kanya dati. Ngunit sa isang iglap, siya na ang naging tagapagtanggol nila. Ang mga aswang ay biglang umatras, natakot at naglaho sa dilim ng kagubatan. Ngunit hindi ito katapusan ng gabi. Sino ang dayo? Saan siya galing? Bakit niya alam kung paano labanan ang mga aswang? At higit sa lahat, ano ang dahilan ng biglaang pag-atake ng mga aswang sa tribong Iraya? Ang mga tanong na ito ay bumabalot pa rin sa mga isipan ng mga nakaligtas. Isa lang ang malinaw, may mas malaki pang panganib na paparating, at ang misteryosong dayo ang susi upang ito'y malabanan. Kaya manatili ka, dahil ang mga susunod mong maririnig ay hindi lamang basta kwento. Ito ay babala. Isa itong paalala na sa bawat katahimikan ng kagubatan, may nilalang na nagmamasid. At kung akala mong ligtas ka sa liwanag, maghintay ka sa dilim. Sa sumunod na mga araw matapos ang pag-atake ng mga aswang, naging mailap ang katahimikan. Wala nang gustong lumayo sa sentro ng tribo. Ang mga bata ay hindi na makatulog nang walang kandilang nakasindi sa tabi nila,
at ang mga matatanday patuloy sa pagdarasal habang sinusunog ang mga dahon ng sambong at insenso. Ang kagubatan na dati nilang kaibigan ay tila naging isang halimaw na nagkukubli sa dilim. Sa bawat kaluskos, sa bawat huni ng kwago, ramdam nila ang panibagong panganib na unti-unting lumalapit. Wala pa ring nakakakilala sa dayong tumulong sa kanila. Hindi siya nagsasalita. Wala siyang pangalan. Wala ring emosyon ang kanyang mukha, tila ba sanay na sanay sa takot at kamatayan. Nanatili lang siya sa isang lumang kubo malapit sa ilog, malayo sa ibang kabahayan. Madalang siyang makita sa araw, pero gabi-gabi siyang naglalakad sa paligid ng tribo, dala-dala pa rin ang baston niyang tila may sariling liwanag. May ilang matatanda sa tribo ang nagsasabing baka hindi tao ang dayo. Baka isa siyang ibantay na isinugo ng kalikasan, o baka naman isang dating aswang na nagtaksil sa kanyang lahi. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, muling napuno ng sigaw ang hangin. Si Lakan, ang matandang pinuno, ay natagpo ang walang malay sa gitna ng gubat, may kakaibang marka sa dibdib, bilog na may mga palikong linya, parang mga ugat ng puno. Wala siyang sugat, ngunit tila nawala ng kaluluwa. Habang inaalagaan siya sa kanilang dampa, biglang pumutok ang lahat ng ilawan, sabay sa isang malamig na simoy ng hangin na nagdala ng amoy na bulok at asim. Isang matandang babae, si Lola Ilang, ang biglang napasigaw, bumalik na sila pero hindi lang sila ang kasama. Kinabukasan, isang batang lalaki ang nawawala, si Bayok, 8 taong gulang. Huling nakita siyang naglalaro malapit sa ilog. Nahanap lang ang kanyang laruan, isang munting kahoy na kabayo, nakalutang sa tubig, may bahid ng dugo sa gilid. Walang bakas ng kanyang katawan. Ang ilog na dati nilang paliguan ay ngayon tinatakbuhan ng lahat. Habang lalong bumibigat ang gabi, unti-unti ring lumalabas ang mga kakaibang kwento mula sa matatanda ng tribo. Noon pa raw, bago pa man dumating si Lakan bilang pinuno, may kasunduang ginawa ang kanilang mga ninuno sa isang nilalang sa ilalim ng kagubatan. Kapalit ng katahimikan, isang buhay kada 10 taon ang kailangang ialay. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nasira ang kasunduan at ngayon, ang kabayaran ay mas malaki, mas malupit. Isang gabi, nakita ng batang si Mila, isang 9 na taong gulang na batang babae, ang dayo na tila may kinakausap sa gitna ng gubat. Hindi tao ang kausap niya. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang hugis ng isang matangkad at payat na nilalang, may mahahabang galamay na parang ugat, at mukha nitong wala ni isang mata. Pagbalik niya sa tribo, hindi siya makapagsalita. Tulala lang siya, at buong katawan niya ay nanginginig. May mga bakas din ng mga hayop sa paligid, malalaking yapak, pero hindi mula sa tao o anumang hayop na kilala nila. May isa pa silang natuklasan, sa likod ng kubo ng dayo ay may hukay. Mababaw lang pero sa ilalim ay may buto. Hindi buto ng hayop kundi buto ng tao. 1, 2, 12. Ngunit kahit sa harap ng ganitong kababalaghan, nanatiling walang emosyon ang dayo. Tila alam niya ang bawat hakbang ng nilalang na gusto muling lamunin ang tribo. Sa gabi, nakikita siyang nagsusulat sa mga dahon gamit ang itim na tinta. Walang sinumang nakabasa ng kanyang sinusulat, pero may hugis ito, mga simbolong kahawig ng nakita sa dibdib ni Lakan. At habang lalong lumalalim ang gabi sa gubat, lumalalim din ang misteryo sa katauhan ng dayo, sa biglaang pagkakagising ng mga nilalang, at sa kasaysayang pilit tinatago ng tribo. Ano ang papel ng dayo? Kaaway ba siya o tagapagligtas? At totoo bang ang tunay na panganib ay hindi pa dumarating? Hindi na lang takot ang nararamdaman ng buong tribo, isa na itong matinding pangamba na kumakain sa isipan ng bawat isa, gising man o tulog. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagkakahiwalay ang loob ng mga tao. May mga nagsasabing dapat palayasin ang dayo. May ilan namang naniniwalang siya lang ang tanging pag-asa. Si Lakan, bagamat gising na, ay tila laging malayo ang tingin at hindi na nagsasalita pa. Parang may iniwang sugat sa kanyang isipan ang nakita niya sa gubat. Pinapalitan na siya pansamantala ng pamangkin niyang si Datu Allen, isang matapang ngunit padalos-dalos na lalaki na hindi naniniwala sa mga pamahiin, isang bagay na unti-unting maglalagay sa kanila sa kapahamakan. Habang patuloy ang pagbabantay sa gabi,
mas nagiging agresibo ang mga pangyayari. Sa ikalimang gabi mula nang mawala si Bayok, isang buntis na babae naman ang nawala. Si Ide, 8 buwang buntis, ay huling nakita sa tabing kubo, naglalaban ng mga lampin. Kinaumagahan, natagpuan ang kanyang damit, na punit at basang-basa sa dugo. Wala siyang bakas. Ngunit sa lupa, may mga marka ng kuko at parang paggapang, parang kinalagad siya patungong gubat. Sa tabi ng kanyang damit, may isa pang laruan ni Bayok na dati nawala na. Habang lumalala ang sitwasyon, biglang bumalik sa tribo ang isang matandang babae na matagal nang lumisan, si Apo Merta. Ayon sa kanya, siya raw ang huling nakakaalam ng tunay na kasunduan ng kanilang mga ninuno. Wala raw aswang noong una, kundi't mga tagapagbantay lamang ng kagubatan na binigyan ng alay upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at tao. Ngunit nang dumating ang mga bagong pinuno, mga mayabang, mga mapang-abuso sa kagubatan, nagalit ang mga nilalang at naging mabangis. Bago siya umalis, binigyan niya sila ng babala na hindi niya pinansin. At ngayon, muli siyang nagbalik, dala ang sagradong tela na may sinaunang simbolo, para raw subukang protektahan ang nalalabing miyembro ng tribo. Ngunit hindi sang-ayon si Datu Allen. Hindi siya naniniwala sa matatanda. Gusto niyang tawirin ang kagubatan at sunugin ang lugar kung saan nila natagpuan ang marka sa dibdib ni Lakan. Gusto niyang tapusin ang lahat sa paraang makatuwiran sa kanyang paningin. Kaya isang gabi, kasama ang 5 matapang na lalaki, nagtungo sila sa gilid ng ilog, dala ang apoy at mga itak. Ngunit wala pa silang 1 oras sa gubat, isang malakas na ungol ang umalinggaw-ngaw, hindi ito sigaw ng tao, hindi rin hayop. Sunod nito, isa-isang nabasag ang lampara sa loob ng tribo. May dumaan na malamig na hangin, kasunod ng sigawan mula sa kagubatan. Pagbalik ng umaga, isa lang ang nakalabas, si Allen. Nangangatog, sugatan at duguan. Ngunit hindi lang siya ang may sugat, may mga marka sa kanyang liig, parang may humigop sa kanya. At ang kanyang mga mata, namumula, tila ba hindi na siya ang dating Allen. Habang ginagamot siya ng mga babae sa tribo, isang bata ang sumigaw. May nakita raw siyang anino sa ilog, matangkad, may mahahabang galamay at tila lumulutang sa tubig. Tumakbo ang lahat pero wala silang nakita. Ngunit nang balikan nila ang kubo ng dayo, wala na ito roon. Iniwan lang niya ang kanyang baston, ngayon ay pumutla na at wala ng liwanag. Isang senyales na siya ay maaaring kinuha o kusa ng lumisan. Habang lalong humihina ang gabi, lalong nagiging malapit sa baliw ang ilan sa tribo. Ang ibang batay umiiyak na lamang kahit walang dahilan, at may mga kababaihang nagsusuka ng itim na likido. Si Apo Merta, sa kalagitnaan ng gabi, ay nagsimulang magsalita ng wikang wala pa ni isa sa kanila ang nakarinig, tila mga matatalim na salitang paatras kung bigkasin. Ang mga simbolo sa kanyang tela ay nagsimulang magliwanag sa gitna ng dilim. Wala pa ring nakakaalam kung anong puwersa ang kanilang hinaharap, ngunit malinaw na ito ay hindi na basta aswang. May mas malalim, mas sinaunang nilalang na gumigising, at dahan-dahang kinakain ang kanilang katinuan, katawan at kaluluwa. Chatip said, hindi na gabi lang ang may dalang lagim. Pati ang araw ay tila nawalan na ng bisa. Sa kabila ng sikat ng araw, nananatili ang malamig na hangin at ang dilim sa mga mata ng mga tao. Hindi na sila makatulog, hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa bulong. May mga bulong sa hangin na sinasabing naririnig lang ng mga nawalan na ng pag-asa. Isang ina ang nagsabing kinausap siya ng anak niyang si Bayok mula sa loob ng kawayan sa likod ng kanilang bahay. Nay malamig dito, ang sabi raw nito. Nang putulin nila ang kawayan, wala silang nakita kundi itim na tubig na may amoy ng bulok na karne. Si Mila, ang batang nakakita sa dayo sa gubat, ay biglang nawala ng ulirat. Habang naglalaro, natulala siya, tumayo at naglakad patungong kagubatan ng walang sapin sa paa. Mabuti na lang at nakita siya ni Apo Merta at napigilan. Ngunit mula noon, hindi na siya nagising. Humihinga pa siya, ngunit para bang ang kaluluwa niya ay hindi na naroon. Sa gabi, gumagalaw ang kanyang mga daliri at bibig. Animoy binubulong ang mga salitang hindi kayang bigkasin ng isang bata. Ang baston ng dayo, bagamat walang liwanag, ay sinimulang gamitin ni Apo Merta sa kanyang mga ritual.
Ngunit habang ginagamit niya ito, ang kanyang katawan ay unti-unting nanghina. Ang dating matibay na matanda, ngayon ay halos di na makatayo. Sa bawat paghawak niya sa baston, may dumadaloy na usok sa kanyang balat, parang may hinihigop na enerhiya mula sa kanya. Sa kabila ng lahat, pilit niyang pinipigilan ang isang bagay na anya ay pilit ng sumusulpot mula sa ilalim ng lupa. Hindi raw sapat ang kanilang mga dasal. Hindi sapat ang mga alay. May pagkukulang ang kanilang tribo na ngayon ay pinagbabayaran. Samantala, si Datu Allen, na noon ay sugatan ngunit buhay, ay unti-unting nagbabago. Hindi na siya lumalabas sa araw. Hindi siya sumasagot kapag kinakausap. At minsan, nakita siyang nakatayo sa gitna ng ilog, hindi gumagalaw habang lumulubog ang araw. Sa kanyang likod, may aninong tila dumidikit sa kanyang katawan, hindi malinaw kung sa kanya iyon, o may nilalang na pilit sumasanib sa kanya. Sa gabing iyon, 3 kabataan ang nawala. Iniwan nila ang kanilang mga sandata. Iniwan nila ang kanilang mga yapak. Para bang kusa silang naglakad papunta sa kung saan na walang kahit anong puwersang pumigil. Sa kabila ng lahat, ang mga hayop sa paligid ay tila unang nakakaamoy ng kapahamakan. Ang mga aso'y ayaw lumapit sa ilog. Ang mga manok ay hindi na nangingitlog. At isang gabi, bigla na lamang namatay ang lahat ng alagang kambing ng tribo, sabay-sabay na parang sinakal ng hindi nakikitang kamay. Nang sinuri ni Apo Merta ang bangkay ng mga hayop, lahat ay may marka sa dibdib, kahawig ng kailakan, mga ugat na paikot, na parang may pinanggagalingang enerhiya sa ilalim. Habang lalong lumalalim ang gabi, ang hangin ay tila may bigat. Sa bawat hakbang, ramdam ng mga tao ang panginginig ng lupa, dahan-dahan, pero hindi nila alam kung totoo o guni-guni lamang. Maraming nagsimulang magdasal, magsunog ng alay, ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, lalo lang lumalakas ang mga bulong. Isa pa, ang mga bulong ay nagsimulang manggaling sa loob ng mga bahay, hindi na sa labas, hindi na sa kagubatan. Isang matandang babae ang natagpuang nakasabit sa puno, hindi dahil sa tali, kundi sa mga galamay na parang ugat na galing mismo sa puno. Buhay pa siya nang makita. Umiiyak. Hindi makasigaw. Nang subukan siyang ibaba, bigla itong nanigas at naging abo sa harap ng lahat. Sa gitna ng takot, isang lalaking nagsabing aalis na sa tribo ay bigla na lang tumakbo nang wala sa sarili. Nang mahuli siya, pilit niyang kinukuba ang sarili at inuungol na parang hayop. Wala nang ligtas. Wala nang lugar na hindi inabot ng takot. At ang mas malala, wala na ang dayo. Ang tanging bagay na naiwan niya sa likod ay isang ukit sa loob ng kanyang kubo. Isang bilog na may mga mata sa gilid at sa gitna, isang puwang, parang bunganga. Isang paalala na may bumubukas may bumabalik. Walang nakapaghanda sa kung anong sumunod. Habang ang tribo ay halos tuluyang nalugmok sa takot, habang ang mga tao'y unti-unti nang nawawala sa sarili, dumating ang isang umaga na higit pa sa kabaliwan ang hatid. Nagising si Apo Merta sa isang sigaw mula sa labas ng kanyang kubo. Tumakbo siya, dala ang baston ng dayo, at doon niya nakita ang buong tribo na nakatayo sa gitna ng liwasan, nakapila, parang hinihintay ang utos ng kung sino. At sa unahan nila, nakatayo si Datu Allen, ngunit hindi na siya si Allen. Ang kanyang balat ay halos kulay abo na, at ang kanyang mga mata ay naging itim na itim, wala ni anino ng dating siya. Handa na sila, ang sabi nito, sa tinig na tila hindi nagmula sa kanya. Lahat ng tao ay tila nasa ilalim ng hipnotismo, nakangiti pa ang iba habang hawak-hawak ang kanilang mga anak. Para bang kusang loob silang magpapasakop sa kung anuman ang darating. Nagulat si Apo Merta nang may maramdaman siyang humihila sa kanyang isip, mga alaala ng isang lumang kasaysayan na matagal na niyang kinalimutan. Hindi raw aksidente ang pagdating ng dayo. Hindi siya tagapagligtas. Siya ay tagasusi, ang tagabukas ng daan para sa isang nilalang na matagal nang nakakulong sa ilalim ng lupa ng kabundukan. Isang nilalang na hindi aswang, hindi lamang halimaw, kundi isang uri ng Diyos-Diyosa na pinatalsik ng mga ninuno ng tribo daan-daang taon na ang nakalilipas. Sa tuwing may buhay na iniaalay sa kagubatan, hindi ito para sa proteksyon ng tribo, kundi para mapanatiling natutulog ang nilalang na ito.
Ngunit dahil sa pag-alis sa tradisyon, sa pagtutol sa kasunduan, at sa pagkakasangkot ng dayo, unti-unti nang bumukas ang kilambak ng bunganga, isang lugar sa gitna ng gubat kung saan tila nabubuhay ang mismong lupa. At ngayong gising na ito, kinokontrol nito ang isip ng mga tao, inaangkin ang kanilang kalooban. Sinubukan ni Apomerta na gamitin muli ang baston ng dayo, ngunit nang itarak niya ito sa lupa, bigla itong nabiyak, at mula sa loob ay lumabas ang isang bagay, isang mata, buhay na mata, na tumingin sa kanya at nagsalita sa isip niya. Ikaw ang unang nagtaksil. Ikaw ang dahilan. At sa isang iglap, nawalan siya ng malay. Nagising siya sa loob ng isang kuweba. Basang-basa ang paligid, may amoy ng amag at dugo. Sa paligid niya ay may mga ukit sa dingding, mga imaheng kahawig ng simbolo sa dibdib ni Lakan at ng ukit sa kubo ng dayo. Doon niya nakita ang katotohanan, ang unang pinuno ng tribo, ang unang Lakan, ay hindi bayani, kundi alagad ng nilalang sa ilalim ng lupa. Siya ang unang gumawa ng kasunduan, hindi para sa proteksyon ng tribo, kundi para sa kapangyarihan. At ang dugo ng kanyang lahi ay nananatiling konektado sa nilalang. Ibig sabihin, si Lakan ngayon ay posibleng hindi biktima, kundi tagapagmana. Kasabay nito, sa ibabaw, ang mga tao ay nagsimulang maghukay sa gitna ng liwasan. Walang utos. Walang sigaw. Para bang alam nila kung anong kailangang gawin. Lumalalim ang butas. At mula sa kailaliman may kumakaluskos na. Parang maraming kuko ang kumakalmot sa mga bato. Ang lupa ay naglalangis, umiinit at unti-unting bumubuka. Mula sa dilim, may anyong gumagalaw, hindi mo mawari kung hayop o halaman, ngunit buhay ito at gutom. Ang mga batay umiiyak. Ngunit hindi dahil sa takot kundi sa tuwa. Para bang inaabangan nila ang paglabas ng kung anuman iyon. Sa gilid ng hukay, si Lakan, na tila wala sa sarili, ay biglang ngumiti. Bumalik na siya, Anya. At isa ako sa kanya. Ang kabuuan ng tribo ay parang isang napakalaking seremonyang inihanda sa mahabang panahon. Lahat ng ritual, lahat ng paniniwala, isa lang pala ang layunin, ang muling pagbabalik na nilalang sa kailaliman. At sa huling sandali, narinig ni Apomerta mula sa kuweba ang isang sigaw ng batang babae, si Mila. Hindi na siya nakahiga. Nakatayo siya sa tabi ng hukay, nakangiti, hawak ang kamay ni Lakan. Ang mga mata niya, kapareho na ng kay Allen, itim at walang laman. Ano ang gagawin mo kung ang lahat ng akala mong totoo ay taliwas pala sa katotohanan? Paano kung ang tanging daan palabas ay ang pagyakap sa mismong takot na pilit mong nilalabanan? Sa tingin mo, may pag-asa pa bang makaligtas si Apomerta? O huli na ang lahat? Anong gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Sa palagay mo, makakaligtas pa ba ang ating pangunahing tauhan? I-comment mo sa ibaba. Sa ilalim ng lupa, habang binabalot ng dilim ang buong kuweba, unti-unting bumabalik ang ulirat ni Apomerta. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit sa dibdib niya ay naroon pa rin ang init ng huling liwanag, isang lihim na kaalaman na sa wakas ay bumalik sa kanyang alaala. Mula sa paniniwalang itinuro sa kanya ng kanyang lola, na sa bawat nilalang na isinilang sa lupa, may katapat na anino, at kung ang aninong iyon ay lumaki ng sobra, tanging apoy ng sariling dugo lamang ang kayang lumaban dito. Habang sa itaas ay binubuksan na ang hukay, at si Mila ay masaya pang inaawit ang mga salitang di maintindihan ng sinuman, gumapang paakyat si Apomerta gamit ang natirang lakas. Habang umaakyat siya, dama niya ang pagyanig ng lupa, parang may pumipintig na puso sa ilalim. Bawat hakbang ay parang isang taon ang bigat. Ang kanyang mga mata ay lumuluha na hindi sa sakit, kundi sa takot na baka huli na ang lahat. Sa ibabaw ng hukay, si Lakan ay nagtataas ng dalawang kamay, para bang nagsasagawa ng huling dasal. Sa ilalim ng kanyang mga paa, lumilitaw na ang ulo ng nilalang, isang halimaw na walang mukha, puro bunganga, puro galamay at bawat bunganga ay may sariling bulong. Sa bawat pag-ikot nito, kumakapal ang usok, at ang liwanag ng buwan ay unti-unting nawawala, kinain ng makapal na ulap ng kasamaan. Isa akong bahagi niya, bulong ni Lakan habang niyayakap si Mila. Ngunit bago pa tuluyang makalapit ang nilalang mula sa hukay, isang matinis na sigaw ang pumunit sa gabi.
Si Apomerta, duguan, halos di makagalaw, ay tumayo sa tuktok ng burol, hawak ang piraso ng baston na nabiyak, ngayon ay itinarak niya mismo sa kanyang palad. Bumuga ng liwanag ang kanyang dugo. Ang sigaw niya ay hindi ordinaryo, isa itong panawagan. Isa itong huling panalangin na sinamahan ng lahat ng natitirang lakas, pananampalataya at takot. At doon nagsimula ang labanan na hindi pisikal, kundi panloob. Ang mga tao, isa-isa, ay napahinto. Parang may puwersang kumakalabit sa kanilang diwa. Si Mila, biglang nag-ikot ang ulo, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng gulat. Si Lakan, humawak sa ulo niya at napasigaw. Para bang may umaalpas na alaala sa kanyang isipan na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ikaw ang pag-asa, sabi ni Apomerta, habang nilalakad ang liwasan kahit nanginginig. Ikaw ang kalaban na pinaniniwalaan naming kakampi. Sa mga sandaling iyon, mula sa hukay ay may lumabas na galamay na dumapo sa kanyang balikat, pero hindi niya ito ininda. Sa halip, pinunit niya ang bahagi ng kanyang damit at ibinalot sa baston. Sumigaw siyang muli at sa kanyang bibig lumabas ang parehong wikang sinabi noon ni Mila. Isang sinaunang wika. Isang panalangin na inakala niyang limot na. Biglang umalingaw-ngaw ang putok ng liwanag mula sa baston. Ang lupa'y umuga at mula sa loob ng hukay, ang halimaw ay tila napaso. Ang mga bunganga nito ay nag-iba, nagsimulang maghagulgol, hindi sa galit kundi sa sakit. Isa-isang gumalaw ang mga tao, para bang nagising sa isang bangungot. Si Mila ay napaupo at tumulo ang luha. Si Lakan, sa wakas ay bumalik ang dating anyo, at bago siya tuluyang mawalan ng malay, tinuro niya si Apomerta. May isa pa, anya, bago tuluyang tumumba. Ang anak sa labas ang tunay na sisidlan si Mila. Isang huling sigaw mula sa ilalim ng hukay ang narinig. Mula sa pinakaloob, may lumabas na mas maliit na nilalang, tila bagong isinilang, isang batang hugis tao, puro itim, at ang mukha ay kapareho ni Mila. Tumitig ito kay Mila at sa isang iglap, parehong napasigaw ang dalawa. Tila may koneksyon silang hindi maintindihan. Ngunit bago pa man makalapit ang nilalang, hinarangan ito ni Apomerta, itinarak ang baston sa harapan nito, at sa wakas ay pumutok ang lupa. Isang alingaw-ngaw ng liwanag ang bumalot sa buong lugar, at sa isang iglap tahimik. Nagising si Mila sa bisig ni Lakan. Buhay! Ang mga tao, sugatan man, ay tila nakalaya mula sa isang masamang panaginip. Ngunit ang hukay ay nananatili. Isinara man ng liwanag, may bakas pa rin ang init at galamay sa paligid. At sa pinakadulo ng kagubatan, sa ilalim ng anino ng buwan, isang batang babae ang nakatayo. Kamukha ni Mila. Ngumiti ito. At dahan-dahang naglakad palayo. Nagdaan ang 3 araw matapos ang pagsabog ng liwanag sa hukay. Tahimik ang buong tribo. Hindi katahimik ang mapayapa, kundi katahimik ang parang humihinga ng takot. Wala nang umuungol sa gabi, wala nang galamay na gumagapang sa ilalim ng lupa, ngunit ramdam ng lahat na hindi pa lubos natapos ang lahat. Ang hukay ay nananatili sa gitna ng liwasan, natuyo ang gilid nito, ngunit hindi kailanman nawala ang init na lumalabas mula sa kailaliman. Parang sugat sa puso ng gubat na ayaw magsara. Si Apomerta ay hindi na nakalakad pa mula ng huling labanan. Halos walang makuhang salita mula sa kanya, tila ang kanyang isipan ay naiwan sa pagitan ng mundong ito at ng mundo ng mga nilalang sa ilalim. Ngunit tuwing gabi, binubuksan niya ang kanyang mga mata, ituturo ang direksyon ng hukay, at sasabihin sa mahinang tinig, hindi pa siya tuluyang nawala. Walang may lakas ng loob na tanungin kung sino ang tinutukoy niya. Si Lakan ay hindi na muling bumalik sa kanyang tungkulin. Kahit bumalik ang kanyang ulirat, nanatili siyang tahimik. Hindi na siya tumitingin sa mga tao sa mata, at laging nakaupo malapit kay Mila, parang bantay. Tuwing gabi, siya ang unang pumupunta sa paligid ng hukay, nag-aalay ng usok at bulong, hindi para muling tawagin ang nilalang, kundi para pilit itong hindi muling magising. Si Mila siya ang pinakanagbago. Hindi na siya ang batang masayahin. Hindi rin siya umiiyak. Tahimik siyang lumalakad sa paligid ng tribo, madalas nag-iisa. Minsan ay makikita siyang nakatitig sa langit, o kaya sa lupa, na parang may kinakausap.
At tuwing tinatanong siya kung ano ang nangyari sa kanya, lagi lang siyang humingiti at sasabihing, may natutulog pa sa ilalim. Minsan pa nga ay nahuling sinusulatan niya ang mga puno ng parehong simbolo na nakita noon sa baston ng dayo. Nagdesisyon ang ilan sa tribo na lumikas. Umalis patungo sa ibang baryo, iniwan ang kanilang tahanan at kabuhayan. Hindi dahil sa takot na baka bumalik ang halimaw, kundi sa takot na baka hindi ito kailanman nawala. Ang mga natirang tao, sila ang mga naniniwala na ang gubat ay kailangang bantayan, hindi takasan. Isang gabi, habang ang mga bituin ay tinakpan ng makapal na ulap, isang matandang lalaki mula sa kalapit na baryo ang dumating sa tribo. May dala siyang lumang aklat na, ayon sa kanya, ay natagpuan sa isang lumubog na kuweba. Ipinakita niya ito kay Apumerta, ngunit sa halip na magsalita, bigla na lamang tumayo ang matanda, sa unang pagkakataon mula sa kanyang pagkakalumpo. Dahan-dahan niyang binuklat ang aklat, at sa pahina kung saan naroon ang isang guhit ng mata na napapalibutan ng mga galamay, siya ay napahinga ng malalim. Hindi siya isa lang, bulong niya. May iba pa. Hindi na nila nakita muli ang matandang lalaki. Kinabukasan, sa ilalim ng isang puno malapit sa hukay, natagpuan ang ukit na hindi nila alam kung sino ang gumawa, 2 mata, at sa pagitan nito, isang batang babae na nakangiti. Kapareho ng batang babaeng nilalang na huling nakita sa gubat. Sa kabila ng lahat, sinubukang ibalik ng mga natira sa tribo ang kanilang normal na buhay. Nagtanim sila. Nag-ayos ng bahay. Nagdasal tuwing gabi. Ngunit bawat kilos ay maihalong pag-iingat. Walang lumalapit sa hukay. Walang naglalaro sa gubat. At bawat panaginip ay tila binabantayan ng aninong hindi nila maipaliwanag. Isang madaling araw, habang ang mga tao ay nagsisimula ng magluto ng agahan, isang batang lalaki ang nagsabing may nakita siya sa likod ng kanyang bahay, isang batang babae, nakatayo, nakaputi, nakangiti. Nang tinanong kung ano ang ginagawa ng bata, ang sagot ng lalaki is simple, sabi niya, babalik siya sa loob kung may kasama. At mula sa di kalayuan, narinig ng buong tribo ang pagbulong ng hangin sa pagitan ng mga kawayan, mahina, halos hindi marinig, pero malinaw ang mga salitang iniukit nito sa takot ng bawat isa, isa pa. Ano sa tingin mo ang nangyari kay Mila? May natutulog pa nga ba sa ilalim ng lupa? Kung ikaw ang nasa tribong ito, iiwan mo ba ang lahat, o babantayan mo ang hukay? Gusto mo bang malaman ang kasunod na kwento? I-comment mo sa ibaba.